Yo, kamusta po kayo? Welcome back to another episode po natin. Ayan. And for today's video po natin, usapan natin ng mga document Filipino na takot na raw lumabas ng kanilang bahay, pumasok sa kanilang trabaho dahil baka daw po sila ay mahuli ng kapulisan. Hirap ng ganito, no? Yung takas kayo eh. Documented kayo eh. Wala takas, undocumented talaga. Pinili nyo yan eh. Wala tayong magagawa dyan. Mag-adjust sa inyong bansang yan. Nabalita po sa GMA7 ang mga Pilipino o isa sa mga Pilipinong illegal migrant sa Amerika. Ngayon natin ang kanyang kwento. Halos hindi na lumalabas ng bahay ang ilang Pinoy na iligal ang status sa Amerika dahil sa kaliwat kanang operasyon laban sa mga undocumented immigrant. Ang isang nakausap ng GMA Integrated News may panawagan pa kay US President Donald Trump na sinuportahan umano niya. Nakatutok si JP Soriano. Mahigit 2 dekada nang nasa Amerika. Pero ngayon, ilang araw nang hindi pumapasok sa trabaho si John. Hindi niya tunay na pangalan. Ay, putik. Bakit pangalan ko pa? pwede namang Pedro. Bakit yung panapili ninyo kapag pangalan ko? Sige. Siya sa libu-libong undocumented immigrant na hinahunting ng immigration authorities ng Amerika kasunod ng paghihigpit ni bagong US President Donald Trump. Kapag-aalala talaga dahil hindi natin alam kung anong talagang patutupad. So sa akin, hindi ka nakakapagtrabaho dahil nasa bahay ka lang. Ganun na nga. Paano ka sasakay at pupunta ka sa pagtatrabahuhan mo? Eh kung bigla makakasama mo yung may yelo, Kung Hulaan ko kung taga saan ito sa Pilipinas. Taga Batangas kaya rin. Ano? Yung tono mo may tono Tagalog. Oh. Bakit gay hindi umuwi? Alam mo na ang mananalo si Trump sinuportahan mo pa ano gare? Mangyayari na ito parang awa mo na, pinuto naman kita. Parang gano'n. Oh. Wala ho kayo sa Pilipinas, kung yun ang kagustuhan ni Trump, nung una pa lang, yung kanyang isa sa mga nasa kampanya niya, parang si Duterte, oh, di ba? Sabi ni Duterte, tanggalin niya yung mga drug addict, o ngayong sinuportahan ng mga pamilyang ayaw sa drug addict, gulat lang sila, pamilya pala nila drugista, oh, nung napatay, galit, Diyos mio Marimar. Oh, sige. tutuusin, ang orihinal niyang kumpanya sa Amerika ang nagpetisyon sa kanya. Pero nalugi ito nang hindi pa natatapos ang pagproseso sa mga papeles. Oo, nung nalugi sumigi pa rin. Pwede naman agapan. Kung gusto lang talagang maayos sa kanilang sitwasyon, agapan natin, hingi tayo ng tulong sa ating embahada. Wala nasa Amerika na sarap-sarap buhay sa Amerika no. O shoutout nga pala sa mga Pilipino po na supporters natin, no? May mga Pilipino tayong taga-Amerika May nag-comment po, taga California. Yeah, taga California, South Bay. Shoutout po sa inyo lahat sa mga nasa Amerika. Para legal na manatili si John sa Amerika. sana mapakinggan ng ama ng bansa na ito, kami na may ako O diba? Tagalog na Tagalog, hulay. sumuporta sa kanya. Maunawaan niya na aming sitwasyon dito. Hindi naman kami mga pusakal. Hindi naman Hindi naman kayo pusakal. Wala ka namang criminal record, 'di ba? Ang sinasabi sa balita ang kanilang tutugisin yun lang ang may ginagawang kabalastugan. Kung wala ka namang kabalastugang ginagawa, bakit ka matatakaw? Sayang ganda ng bahay mo, may lampshade ka pa. 'Di ba? Sarap-sarap buhay diyan. Ayusin mo na, tol. kami magnanakaw.
ang pagtulong at pagpapaalam sa karapatan ng mga tulad ni John ang pinagkakaabalahan ngayon ng Filipino-American Legal Defense and Education Wait lang, kung bakit may logo ito ng sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas. Di ba kayo bawal ho yan? Yung may mga logo-logo ng bawal yan eh. Bawal na bawal iyan. Eh bakit yung ginagamit di yan sa Amerika? Eh sa Saudi Arabia nga pinagbabawal yan. Ang paggamit ng logo ng ating government, ipinagbabawal. Ay, sus Maria Josep. Funds. Ayon kay FALDEF Executive Director at Immigration Lawyer Lisel Cobrador, mahalaga na maintindihan ng mga apektado ng crackdown ang kanilang karapatan. Kapag ka may kumatok at sinabi nilang ICE agent sila, kailangan may makita silang dokumento, kasulatan kung bakit kailangan ba talagang papasukin yon, meron ba talagang warrant, meron ba talagang notice. Ay, kung masasabi nyo yan, eh, paano kung hindi nyo masabi yan? Eh, sa atin din ng mga yan. Wala nang usap-usap yan. Eh, baka makapagtagalog ka ng di oras. To appear? Kasi kung wala at binuksan nila, problema yun. Kasi binuksan na nila, pinapasok nila. Ilang araw Eh, kung hindi ka naman, di mo naman bubuksan. Eh, baka iwawasakin niya yung bahay. Diba? Pulis yun eh. Pulis. Matindi pa daw yun sa FBI, sabi nila. Sabi niya ni Tito Trump. Tito Trump. bago maupo si Trump, 24 na Pilipino ang pinadeport ng Amerika at 16 pang Pilipino ang nakatakdang i-deport pabalik ng Pilipinas. Patuloy naman ang monitoring at pagpapayo ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika sa mga apektadong Pilipino kapag sumangguni sila sa mga konsulado ng Pilipinas. Ipinaalam lang aniya ang mga Kapag sumangguni, paano kung hindi sumangguni? Paano yung monitoring dyan? So, hindi mo monitor kasi walang kaalam-alam yung embahada natin. Sa lawak po baga naman yan ng Amerika. Monitor. Kung magpapaalam, pakilala, ang problema hindi mo nagpapakilala yung iba. Parang sa Middle East, hindi naman ho nila malalaman tumakas na yung worker kung hindi magsasabi sa embassy o sa consulate, sa MWO. Ako'y tumakas, ako'y inaabuso Yung iba ho pag tumakas, diretso sa kanilang mga boyfriend. Ay nako. May masaktan sa akin sinasabi. karapatan ng mga Pilipino at pinapayuhan silang wag nang paabutin sa puntong wala ng legal na paraan para kusa silang umalis at ikukulong na. Para sa GMA Integrated Kung magsasabi sa tigas ng ulo ng Pinoy, lalo na yan, nasa Amerika na Magsabi pa kaya yan. Napakahirap naman ang buhay. Sa totoo lang, bakit baga ako'y nagtatagalog? Ang lalim Hindi, sa totoo lang po, kapatid. Let's be honest. Matigas ang ulo ng ating mga kababayan. Hanggat kaya pa, hanggat hindi pa nahuhuli, hanggat wala pang crackdown, sisigi pa yung mga yan. Let's be honest, let's be true to ourselves. Totoo yung sinasabi ko, kahit naman saan kung kaya pang gawa ng paraan yan, gagawa ng paraan yan pag walang-wala na, ito na, iyak na yung mga yan. Sana ho makapag-isip-isip ng maayos ang mga kababayan natin, kagaya niyan. Hindi na makapagtrabaho sa takot. Naiihi na yata makakita lang ng pulis ay umuurong na. God bless you, Amerika. Kababayan, sa mga nandyan ho sa Amerika, hipuin nawa ng Panginoon ang iyong mga damdamit puso at huwag pairalin ng emosyon. Diba? Pwede naman bumalik maayos lang iwan ko kung paano yung deportation process dyan sa Amerika. Pag na-deport po ba kayo sa Amerika? Walang-wala na, no? Wala na rin ba? Kasi sa Saudi Arabia, hindi ka makakabalik agad Pag deporte ka. 5 years yun if I'm not mistaken sa Saudi. Pag wala kang criminal case, pag wala kang criminal case, 5 years yun. Ay, nako. Ingat po kayo lagi dyan.